Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Radoko. So sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ang ginawa po nito ni Sara Duterte sa Samar o sa Northern Samar, maging sa Eastern Samar, no? So, naging totoo po yung ating sinasabi dito. Nung nakaraang mga vlog natin, sinabi po natin na gagamitin ni Sara yung pera po na ninakaw nila mula sa taong bayan, maging yung pera na ibinigay po sa, o binigay sa kanila na suporta ng China. Kahapon po marami po tumawag sa akin na itong si Tambalustay ay namahagi daw ng pera. Pera ha? Pera. Ngayon, ba't ba pumunta si Sara Duterte sa Samar? Alam niyo kung saan? Sa Calbayog. May nag-message po sa akin. Ito hindi po galing sa akin ha. Message po ito ng isa sa mga subscriber natin at namigay nga daw ng pera itong si Surimao. Ngayon, dahil meron po tayong mga kapatid doon sa The Paternal Eagles, nagtanong ako sa isa sa mga kuya natin sa The Paternal Eagles. So sabi niya totoo. Namimigay, namumudmud ng pera itong si Sara Duterte kasabay ang kanyang pag-iendorso sa kanyang mga kapartido o sa mga inendorso ng kanyang ama sa PDP laban na mga senatorial candidates. So, ito yung sinasabi natin. Gagamitan ng pera ni Sara Duterte ang mga Pilipino para nang sa ganon ay mapapayag niya na iboto yung kanyang mga iniendorsong mga senador na ang plano ay hindi maglingkod sa taong bayan, kundi maghiganti sa administrasyong ito. So, pagkatapos po na siya ay pumunta sa Calbayog, dumiretso na po agad siya sa iba't ibang panig ng mga municipality ng nasabing probinsya. At kung di ako nagkakamali, pumunta din siya sa Tarangnan na kung saan talagang doon din ay namudmud siya ng pera at syempre nagpakitang gilas itong si Mary Grace Piatos. Talagang ang kapal ng muka, nagagawa niya magpakita sa taong bayan sa kabila ng kanyang pagnanakaw sa bilyong-bilyong pera na inilagay niya sa sarili niyang kaha. So talagang napakakapal po talaga, napakatindi po ng apog nitong ni Sara Duterte alias Mary Grace Piatos. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, matindi po yung kanyang pangangampanya ngayon. Talagang mas inuubos niya ang kanyang sarili sa pangangampanya. Samantalang hindi naman niya kailangan mangampanya dahil hindi naman siya senatorial candidates o senatorial candidate. Tama? Hindi siya senator. Hindi siya tatakbo ng pagkasenador. Pero bakit tila siya yata ang mas nangunguna at mas grabe ang pangangampanya ngayon para lamang maitawid o maipanalo yung kanyang mga kalyado? Nakita ninyo? Kasi alam ni Mary Grace Piatos na hindi mananalo talaga yung mga tao niya. Kaya ang gagawin niya, kunyari, pupunta siya sa isang lugar para tignan, bisitahin, pero ang totoo, may dala-dala po siyang limpak-limpak na pera para po ibahagi o ipamigay sa mga kababayan natin kasabay yung pag-iendorso ng kanyang mga kalyado. So, alam nyo sa totoo lang, naaawa na ako dito kay kay Mary Grace Piatos sa kagustuhan niyang may panalo kasi alam nyo kasi, 'di ba? Tuloy yung impeachment complaint laban sa kanya. Ngayon, kaya gusto niya, ako nakikita ko lang dito gusto ko lang ipaabot sa inyo yung aking saloobin na kaya siya nagkakaganito dahil sa gusto niya yatang magkaroon ng maraming kakampi sa Senado. Tama? Kasi doon sa Kamara, wala, siguro nasa 1% lang yung mga congressman na sa kanya. Kasi halos yung mga congressman na nandoon na kampi niya ay mga magnanakaw na katulad niya. So, sa nakikita ko, kaya gusto niyang ilusot etong kanyang mga
senatorial candidates dahil nga sa plano nilang maghiganti sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At naniniwala ko hindi lang ito paghihiganti. Naniniwala ko na ito ay paghihiganti rin laban sa mga congressman, congresswoman na kung saan ay nakiisa sa planong kasuhan o impeach itong si Sara Duterte. So, sa kanilang plano, kapag nakalusot itong mga ito, tulad po ng sinabi ko, malalagay po sa alanganin, malalagay po sa hindi magandang sitwasyon ang buhay po ng ating mga congressman. Malalagay po sa hindi magandang sitwasyon ang buhay maging ng ating mahal na Pangulo, ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ng ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. So, sa nakikita ko, kaya ganito kadesidido itong si Sara, isa din sa gusto niyang gawin ay pabaksakin po ang administrasyong ito. Siyempre, pagkatapos ng Mayo, siyempre, ang pagkakalam ko, ang halalan nasa 13 yata o kalagitnaan ng Mayo. So, pagkatapos ng nasabing eleksyon, kung sakaling makalusot po ang kanyang mga senatorial candidates, naniniwala po ako na talagang unang hakbang nila ay gumawa ng mga issue, gumawa ng mga batas para po maliin, gumawa ng mga hakbang para po pabaksakin ang administrasyong ito. Alam ko na po yan kasi sinabi na po yan ni Dr. Richard Mata, isang doktor na kung saan inendorso ni Digongyo para tumakbo ding senador. So, sa kanilang plano, sa kanilang masamang plano, nakasalalay po dyan yung boto ng mga Pilipino. Ngayon, sa mga Pilipinong nakakaalam ng katotohanan, may magagawa po tayo. May kaya po tayong gawin. May kapangyarihan po tayo na magpaupo sa isang tumatakbong senador. May kapangyarihan po tayong hindi bumoto o hindi magpaupo sa isang tumatakbo ng pagkasenador. So, naniniwala po ko na magkakaroon ng malawakang kaguluhan kung sakaling maraming mga senatorial candidates ni Digongyo ang makakalusot. Dahil tiyak ko na walang ibang gagawin ito kundi kumontra, manira ng manira sa ating administrasyon. So, kung ano man po yung magiging magandang gagawin ng ating mahal na Pangulo, yan po ay marireject. Kung ano man po yung magagandang gagawin natin mahal na Pangulo, yan po ay sisirain lamang ng mga anay na kung saan ay inendorso po ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya ko po to na topic ngayon. Ang pinaka-purpose po nito ay palalahanan po kayo. Ipaabot sa inyo na yung mga iniendorso ni Sara Duterte na ginagastusan po niya ngayon ng bilyon-bilyon, na kung saan pinaghihirapan niya, pinagpapaguran niya, na kung saan umiikot siya sa buong Pilipinas para lamang sa kapakanan ng kanyang mga senatorial candidates at hindi yon sa kapakanan ng mga Pilipino. Biro mo paano kung nasabing siya ay nangangampanya para sa kanyang mga tao? Pupunta siya sa isang lugar, makikipagkita sa mga Pilipino, kunyari, mag-aabot ng pera, ganito, ganyan. Siyempre matutuwa yung mga Pilipino. So, anong tawag doon? Hindi mo yun matatawag na vote buying, siyempre. Palalabasin nila ito na pamamahagi ng Vice President ng tulong sa mga Pilipino. Pero hindi po yan. Halatang halata po na imbis bilang isang Vice President, hindi niya trabaho yun yung mga kumpanya. Hindi niya trabaho yun. Bakit itong papalapit na eleksyon, nagiging masipag yata siya na umikot sa buong bansa para lamang sumilip, tumingin na sasabihin niya para mamigay ng tulong. Bakit kaya? Samantalang ng mga panahon na may bagyo, nandoon siya sa ibang bansa. Habang may bagyo dito, nanunood siya ng concert. Habang mayroong nangyayari sakuna dito sa ating bansa, habang ating mahal na Pangulo ay naghihirap, nag-iisa, na tumutulong sa ating mga kababayan, siya nagpapakasasa, siya nagpapakasarap. Bakit ngayon na malapit na ang halalan, makikita ninyo, dikdikan, siksik, sinisiksik ni Sara Duterte kanyang sarili sa mga Pilipino para lamang mapansin siya, maging yung kanyang mga kalyado.
Ano kaya sa tingin ninyo ang purpose? Ano kaya sa tingin ninyo ang motibo? 'Di ba? Hindi niya trabaho mangampanya eh. Tingnan niyo ating mahal na Pangulo. Hindi naman siya nangangampanya. Oh yes, may time na nandoon siya para i-endorse yung kanyang mga kaisa sa kanyang magandang layunin. Pero hindi naman kasing garapalan na ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Na ang kanyang ginagamit para mamahagi ng pera ay pera na mula sa taong bayan, na kung saan pinagmumukha niya tanga ang taong bayan. Gusto niya sabihin na itong pera ito akin to. Kasi yan pong nakarating sa atin eh. Yan po nakarating sa atin na sinasabi ni Sara Duterte na kanyang pinamamahagi ay galing sa kanya at hindi galing sa gobyerno. Di ba? Doon pa lang malaking kasinungalingan na. Galing daw sa kanya yun. May nakarating po kasi sa atin na ganyan ang sinasabi niya. Siyempre, pag nalaman ng mga Pilipino, oh, bait naman talaga ni Vice President Sara Duterte, sariling pera pinamimigay. Di ba? So, yung strategy ito, maaring ito maaring ito ay kagatin. Maaring ito ay tumalab sa mga Pilipinong mahina, mga kukote. No? So, pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, huwag po tayo magpadala sa panliling lang ho. O sa pang-aakit, o sa magagandang salita, o sa mga pangako na sinasabi po ni Sara Duterte. Tandaan ninyo, hanggat hindi niya nilalabas ang bilyong-bilyong pera na ninakaw niya sa opisina ng OBP, hanggat hindi niya napapaliwanag yung 125 million na ginastos lamang niya ng 11 days, huwag po kayo maniwala. Kailangan niya munang sagutin yon. Kailangan niya munang sagutin yon sa taong bayan sa darating na kung saan haharap siya sa kanyang kasong impeachment. So, sa mga kababayan natin, muli po, ako po'y nananawagan. Kung siya po ay darating sa inyong lugar, tanggapin ninyo yung perang yan. Hindi po sa kanya yan. Yan po ay pera ng taong bayan. Pera nyo yan. No? Huwag po kayo maniwala na yung pera niyan ay pera po ni Sara Duterte. Ha? Huwag po kayo maniwala, pera nyo yan. Pero, tulad ng sinabi ko, dahil may pera nga na binigay din ang China, so posible din na pera ng China yung binibigay niya. Hindi pa rin niya pera yon. At imposible na sarili yung pera niya ang ipamamahagi niya. Kaya nga matakaw sa pera dahil gusto niya kumamkam ng pera para mas higit na mas mayaman siya kanino man. Higit na makapangyarihan siya kanino man. Higit na ma-influence siya kanino man. Yan ang gusto nila, ang yumaman, ang yumaman, ang yumaman, ang yumaman. Maging makapangyarihan, higit kanino man. Yan ang gusto nila. Kaya imposible na si Sara Duterte ay magbigay ng sarili niyang pera sa taong bayan. Mas kapanipaniwala pa kung sasabihin mo na si Sara Duterte ay nagnanakaw ng pera ng taong bayan araw-araw. Mas maraming maniniwala at maraming magsasabing tama ka, Epifanio Labrador. So, sa mga kababayan natin na mapupuntahan ni Sara Duterte sa kanyang pangangampanya, bagamat hindi siya dapat mangampanya, biro niyo mga kababayan, marami siyang dapat harapin, marami siyang dapat asikasuhin, marami siyang dapat tignan, tanungin, di ba? Marami siyang mga proyekto na dapat gawin, pero hindi niya nagagawa lahat yon dahil mas focus siya sa pamumulitika, mas focus siya sa pangangampanya, bagamat hindi naman siya ang tumatakbo. Di ba? Ubos ang oras ni Sara Duterte sa pangangampanya. Imbis na yung oras niya ay gamitin niya para paglingkuran ng taong bayan, imbis na umupo siya sa opisina niya para alamin, tanungin, gawin yung mga proyekto na dapat niyang gawin, na dapat noon pa ay ginagawa niya, ngayon ay, kita niyo naman, mas busy po siya sa pangangampanya. Mas busy siya sa pangangampanya para sa kanyang mga aso na ang layunin ay maghiganti sa ating mahal na Pangulo. Pero ganoon pa man, tuloy na sinabi ko, hindi sila magwawagi. Hanggat tayo po'y narito, hanggat may mga Pilipinong malinaw ang pag-iisip, nasa tamang pag-iisip, tayo po ay lagi magwawagi. So hanggat nandito po yung lingkod, tayo po ay lagi magsasalita para sa katotohanan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.